ni Alayan, yung kakain ng halal. Ano bang ibig sabihin ng halal? Yung hindi nakakasira sa ating mga katawan. Ganon, yun ang halal. Yun ang haram naman, yun ang nakakasira sa ating katawan, sa ating kalusugan. So, haram, from the word haram, harm ba? Harm. So, yun. Tapos, di ba, hindi nakakain kasi kailangan masumbali yung mga chicken, ganon. Hindi naman ibig sabihin na yung pork lang ang hindi namin pwedeng kainin. Yung mga chicken, beef, kung ano-ano pa dyan, lamb, lahat ng mga kinakatay, basta hindi nasumbali yan, hindi rin namin pwedeng kainin kasi nga hindi siya halal. So, may mga instances na, kunyari, kakain ka, tapos alukin ka, tapos dumating na daw, parcel. Hala. Ang daming parcel. Yan sa kanila pala yun. Ito lang yan sa amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. My God. Ang bigat. Ito na lang. Ito maliit muna ang buksan natin kasi ang hirap buksan ng ano, mga malalaki. Ano ba to? Sa amin ba to? 277 sa amin nga. Order yata ito ni Daddy Abdullah. Yung ano, remover ng pag nagkulay ka tapos yung skin nasali mo sa ano, pagkulay, ito pang tatanggal. Kay Daddy Abdullah pala yun. Itong isa naman for sure kay MJ ito. Ang may parcel ngayon si Daddy Abdullah, si MJ, at saka ang aking mga car babies. Yung malaking carton, ano yun? Para sa litter box. Ito, sigurado to kay MJ to. Kay MJ nga. Sakto, mag-unboxing tayo mamaya. Hindi ko lang sure kung mabidyohan ko pa kasi bukas ay Wednesday, tapon na naman ng mga carton, mga boxes, mga papel. So, kailangan maitapon na natin lahat-lahat bukas. Para wala ng, kay MJ nga ito. Black shirts. Ako na yung nag-unbox. Ako nag-unplastic pala. Ito. Mahilig talaga. Si MJ walang ibang kulay. Puti, black. Black at saka puti lang talaga yung mga shirts niya ngayon. Wala nang iba. Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. Sunshine on my face. I don't gotta
sunshine. I got sunshine. I gotta let you know, it's so incredible. I'm Hello everyone! Happy Thursday! Happy and blessed Thursday sa ating lahat, sa buong mundo. So nakahijab pa tayo, katatapos lang, hindi ko muna tinanggal kasi katatapos ko lang magduhor yung afternoon prayer, 1 o'clock prayer. So katatapos ko lang, nandito pala tayo sa mini office. Ayan, so medyo nag-arrange ako kasi summer na, so ngayong gabi kasi uulan, so cloudy ngayon at saka medyo ano lang siya, parang nasa 19 degrees. So hindi po masyadong mainit. So expected na uulan mamayang gabi or hanggang bukas. So pagkatapos ng ulan nito, ayan, expected na naman yung heat wave. So sana wag na lang mag heat wave, no? Yung kahit mga 32 hanggang 32 lang. Mainit na pag 35, yung 35 degrees. So, ang aga ko palang nagising. Maaga naman akong gumigising na sa mga 3:20 ng madaling araw. Kasi nga ang ang Fajr prayer, yung morning prayer namin ay nataon ng 3:24, ganun. So 3:20 ako gumigising kasi magpi-prepare pa. So ang nangyari, hindi na ako natulog uli kasi pag natutulog ako, pag bumalik ako sa sa higaan, malilate ako sa paggising ng magprepare naman kay MJ kasi nga 'di ba pupunta siya ng school. So ang ginawa ko kanina, hindi ako natulog. Diretso 'yon. So pagkatapos ko nag-prayer, nagbasa ng Quran, pagkatapos ng Quran, ayun, tinanggal ko yung sleeper ko kasi 'di ba bawal pagka-apartment yung mga condos. Tapos nasa taas kami. Bawal kasi yung maingay. So magpabalik-balik ako. Maingay yung sleeper kaya hinubad ko. Ayun, naglinis ako kanina sa sa kitchen. Actually yung kitchen, matagal ko na hindi nalinisan yung kasi nga sobrang busy natin. So, ang ginagawa ko ngayon, dahil hindi ko pwedeng matapos na isahan lang. Kung kailan ako magkaroon ng bakante, yung oras ba? Ginagamit ko yung oras kay kanina, naghintay ako kay MJ na naliligo siya. So bago ko siya hainan ng pagkain, naglinis muna ako. So ganyan na lang ang ginagawa ko ngayon. So paisa-isa. Pero yung vacuum naman, vacuum talaga ako almost every day kasi nga meron tayong mga fur babies. Ang fur babies naman kasi namin, ang bahay nila doon sa veranda namin, pero pinapalabas ko yan sila kasi para may freedom din sila. Pero pag natulog sila doon sila sa veranda, so hindi pwedeng hindi mag-vacuum ng everyday talaga. So nakakapagod pero okay naman, happy din naman. Tanggal ng stress. Tsaka ang cute-cute kasi nila kaya nakakatanggal ng stress. Nawawala yung mga pagod namin. So meron lang pala akong i-share or share ba ito o explanation ba to? Kasi 'di ba ilang vlog naman ako na about sa halal at saka yung haram. Ang halal kasi, ang meaning ng halal ay yung purity. So alam na natin kung ano yung purity, so hindi na natin itakil ang meaning ng purity, basta purity. At saka yung haram, yun ang opposite sa purity, ganoon. Tapos, syempre, yung mga nagka-follow sa akin dito, siguro naintindihan nyo naman, narinig nyo na yung mga explanation ko, yung mga sinishare ko noon. Kahit nakalimutan nyo, pero pag nare-recall nyo din. Pero may mga cases talaga na hindi dito sa social media ha, yung sa actual, kasi syempre sa palagay natin dito sa Korea, marami talaga yung mga Christians compare sa mga Muslim. So ang alam nila, may time kasi na open naman ako, sinasabi ko talaga na hindi na ako kumakain ng ganito ganyan kasi kailangan ng halal. Kasi sa amin sa Islam, utos ni Allah yan, yung kakain ng halal. Ano bang ibig sabihin ng halal? Yung hindi nakakasira sa ating mga katawan. Ganon, yun ang halal. Yun ang haram naman, yun ang nakakasira sa ating katawan, sa ating kalusugan. So haram, from the word haram, harm. So yun. Tapos 'di ba hindi nakakain kasi kailangan masumbali yung mga chicken, ganon. Hindi naman ibig sabihin na yung pork lang ang hindi namin pwedeng kainin. Yung mga chicken, beef, kung ano-ano pa diyan, lamb,
lahat ng mga kinakatay, basta hindi nasumbali yan, hindi rin namin pwedeng kainin kasi nga hindi siya halal. So, may mga instances na kunyari, kakain ka, tapos alukin ka, tapos sige, okay lang, wag na kayong mag-alala, ganyan. Kasi, ganyan. Tapos may magsabi, tanggalin mo lang yung karne, ganun. So, ako, ilang beses naman ako na nag-explain, pero, syempre, may iba talaga na siguro nakakalimutan, tapos, feeling, sorry kasi hindi ka nga makakain, ganun. So, meron talagang ganyan. So, alhamdulillah, nahahandle ko naman. So, hindi talaga, yung, halimbawa, kakain ako ng, merong bihon, tapos pork ang sahog. Tapos, ilang beses akong sinabihan na tanggalin mo lang yung pork, yung wag na kumain ng pork. So, hindi po pwedeng ganun, kasi, sa amin nga, pagka, kahit sa, yung sa kaldero na lang, kung inilutuan mo ng pork yan, itatapon na yan, yung hindi talaga pwede. Ganun po talaga sa ganun po talaga sa Islam. So hindi naman nag-iinarte, no. Ganun po talaga ang namin sa Islam na kahit yung mga plato, hindi pwedeng haluan ng yan kasi contaminated yan eh. Kaya nga hindi kami kumakain kung kahit saan sa ang mga restaurant kasi nga lalo na din sa Korea, halos ang mga menu dito, yung mga ingredients dito, halos meron talagang pork kasi masarap na silang magluto eh. So yan ang struggle namin ng mga Muslim kasi kaya hindi kami kumakain, basta-basta kumakain sa yung restaurant ng mga Korean kasi syempre yung plato naghahalo-halo na yan, so contaminated siya. So ang daming pero sa amin nga hindi naman siguro sa mga non-Muslim parang nahihirapan silang mag-analyze, mag-isip. Kasi sa akin noon may nagsabi din sa akin hindi naman necessary ang ganun. Pero yung mga ganyan, na-handle ko naman. Kasi nga, understandable naman yan kasi hindi nga sila Muslim. So, kumbaga, wala silang alam kung ano yung nasa loob. So, yun lang siguro ang ko na, pagka kahit sabihin na tanggalin yung, kung hindi kakain ng pork, tanggalin na lang yung pork, tapos yun na lang. Hindi rin pwede yan kasi nga, contaminated siya. Kung yung kaldero namin at plato, hindi na namin pwedeng gamitin. How much more kaya yung tinanggal mo lang yung pork tapos kakainin mo. So hindi po, bawal po talaga ganun. So yun lang na-share ko kasi bigla kong naisip ba. Ay, inaantok talaga ako. Tapos may may klase kami mamaya, mga 3 o'clock. So, mga nasa 1:40 na tayo. So mahigit isang oras na lang hintayin ko magkaklase na kami. So gusto kong humiga. Kaya lang, baka mamaya hihiga ako. Pagka alas 3 ng hindi na ako makabangon kasi tulog ako, paano ako absent ako sa klase nito. Nako. So thank you so much. Thank you sa mga shout out sa aking mga old subscribers, new subscribers, mga bagong pasok sa aking channel. Thank you so much. Shout out sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sa hindi pa nakapasok, do to subscribe my channel, Mers Baluch in Korea. So thank you so much and see you all guys sa susunod kong mga videos. So God bless everyone and bye. See you around. Update sa aking mga cute na babies. Ayan, inaantok sila. Cuddly! Si Messi, ang soccer player namin. Inano siya na Messi ni MJ kasi nga mataas kung tumalon. Ito talaga si Breezy, pag may camera, ayan, mixi na talaga. Anyong! Bibilhan din sila ng bagong kit tower. Kaya lang, pag bumili kami ng kit tower, kailangan tanggalin yung sa taas kasi lang siya, hindi siya mahaba yung So, ganyan lang. Bibilhan sila ng kit tower. Ang dami pang bibilhin sa kanila. Papalitan ko yung mga letterbox nila kasi sila di ako lang dito para less trabaho. Box na yung automatic tapos dito sa lagay lang ng aking cellphone. Ayan, tumayo na mga babies. Kasit siya, ay ayan.
Sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Taas ka, ano? Pinakamataas, ano? Ha? Jimisa? Ito naman si Yushi. Ayan. Inisturbo na naman ni Mama.